Samot-sari ang mga damit na makikita sa mga ukay-ukay. Depende sa estilo. Pwede bumaba sa 50 hanggang 20 pesos ang presyo ng inyong pang-OOTD. Pero ibang usapan daw kapag ang segunda mano ay vintage shirts at designer items. Ang siste ng grupo ni Henry kay Mimuku. Ipa-auction ang mga ito sa international customers. Being that it is an international thing, opens it up for instance, people here in the Philippines to find something at ukay-ukay and then sell it to maybe someone in the US or Europe at a higher price point. Ang mga tagpuang treasure sa ukay-ukay dito sa Pilipinas, kapag nailaan sa tamang online auction, pwedeng magkahalaga ng 2,000 pesos pataas. Ang pinakamahal na nabenta, itong t-shirt na ito na nagkakahalaga lang naman ng 450,000 pesos. We have this t-shirt right here. This is the Magneto Mega Print. That one actually holds the world record, not just for Philippines, not for US, but the entire world, for selling for about 450,000 pesos. Parang treasure hunt ang negosyong ito dahil oras at puhunan lang, malay mo, makakuha ka ng grail item na tiyak, mapapalaki ang kita. Simple lang naman ang proseso tulad ng ibang auction. May kailangang bayaran na auction fee. Pagkatapos, ang auctioneer na ang bahala magbenta sa item mo. Minsan umaabot ito sa 1,000 piso, depende sa auctioneer. Kung masipag ka at consistent sa paghahanap ng mga unique pieces, pwede mo raw subukan ito. If you can stay consistent and continue to network and better yourself, I think it can be a very lucrative business. O diba, sino mag-aakala ang pagkakaroon ng mata pagdating sa mga ukay-ukay, pwede palang pagkakitaan. Kaya next time na may makitang pangmalakasan, bakit di mo rin ito subukan? Mobile Journal, Ivan Taringki po, hatid ang muka ng balita. Pag-usapan pa natin ang natatagong yaman sa ukay-ukay kasama si Mobile Journal, Ivan Taringki. Ivan, una muna, sino ba nakapagbid ng halos kalahating milyong piso para dun sa isang vintage na damit? Actually, Pops J, isa siyang private collector sa US. No? So ito yung pinangalanan ba yan? Hindi siya pinangalanan doon, Pops J. Pero siya talaga mahilig talaga siya sa mga DC Comics. So yung nabenta na shirt is isang Magneto na shirt, no? So yun talaga yung kanya talagang target, yun talagang gusto niyang kinokollect, no, Pops J. Ito yung maganda sa ganitong klaseng auctions, no, Pops J, no? Yung mga nakikita mo lang sa mga ukay-ukay na feeling mo parang ordinaryo lang na hindi mabibili. Pero pag dinala mo siya, let's say, labas ng bansa at nakita ng mga tao, tapos na-appreciate or nakita na may value, ito, saka lumulobo, Pops J, yung presyo, yung mga ganitong bagay, Pops J. Ivan, ano bang kwento doon sa damit na yun? Paano yan nakakuha o nakuha ng nagpa-auction? Pops J, yung nagpa-auction, nakuha ito sa isang flea market. No? Magkano lang ang bili? Barya lang yan? Pops J, unfortunately, itong shirt na to, medyo pricey din siya. No? Around nasa 50,000 din siya nabili. Mataas din. Mataas din, Pops J. Pero yung balik naman sa kanya, nakita niya, mas malaki. So doon pa lang, kasi unang-una alam niya kung ano yung hinahanap niya, alam niya kung ano yung nakikita niya. So may idea na siya kung ano yung magiging possible na presyo nito pag dinala sa mga auction houses, Pops J. Ivan, paano ba nagsimula itong auction house para sa mga damit na ukay-ukay? Actually, Pops J, itong si Henry saka si Hailey, partner sila ever since, no? So, back in 2020... Saan sila based? Sa US? Pops J, based sila dito sa San Juan. Sa San Juan? San may La Union. No? So, based sila dito sa La Union. Okay. No? So, pero Pops J, dati kasi talagang nag-i-scoured sila, naghahanap sila kung saan parte ng kung saan kasulok-sulukang ukay-ukay. Tama ka dyan, Pops J. So, yun yung kanilang pagdating dito, yun yung nag-isang nagandahan sa kanilang culture. No? Dito daw kasi, ukay-ukay, ito yung best way para makakita ng mga ganitong klaseng pieces na baka hindi na-appreciate ng karamihan. May tsamba talaga. May tsamba talaga, may swerte. Saka yun nga, Pops J, no, yung knowledge kasi talaga, napaka-importante ng pagkakaroon ng knowledge pagdating sa mga ganitong bagay, Pops J. Pero Ivan, paano kung halimbawa, ikaw may nakita kang rare na ukay, pwede mo rin ba itong ipa-auction sa kanila? Actually, Pops J, may mga auction houses na very selected, no, curated yung mga auctioneers or yung mga pwedeng magpa-auction sa kanila. Pag may item ka, i-appraise nila yan. I-appraise nila, Pops J, i-check nila. Unang-una kasi, Pops J, kailangan nila i-legit check
yung item mo kung totoo ba to or hindi ba to reproduction or hindi ba to replica. Baka peke. Baka kasi isa yun, Pops J, sa nagpapataas ng Authenticity. value. Oo. Tama ka dyan, Pops J. Kasi may usual na kwento sa akin, no, Pops J, may mga shirt daw na reproduced in 1975, let's say 1975, pero may mga factories overseas na nire-reproduce ito at they're trying to make Make it look like from 1975. Tama ka dyan, Pops J. So, yun talaga, no, kailangan talaga metikuloso ka. Metikuloso sila pag-fact check dahil napaka-importante nga nito, especially doon sa value nung kanilang mga ino-auction na. Pa-auction na natin tong suot mo. Pwede ba? Ito, Pops J. Aabot ba ng 1 milyong piso ito? Di naman, Pops J. Mga kalahati lang. Maraming salamat, Mobile Journal Ivan Tarinque.